Dito kadalasang nangyayari ang pagtataksil ng isang tao. Una, sa internet. Malaking tulong sa atin ang internet dahil napapadali nito ang pakikipag-ugnayan natin sa isang tao. Subalit kung gagamitin ito sa ibang paraan lalo na ng mga taong mahilig lang magliwaliw, nag-iiba ang kapakinabangan nito. Dahil kasi dito maraming tao may asawa man o pinangakuan na nakakahanap pa rin ng iba, na siyang nagiging dahilan ng hiwalayan o pagtataksil. Pangalawa, sa trabaho. Kadalasan dito nangyayari ang pangangaliwa ng isang tao kung saan araw-araw niyang nakakasalamuha ang kanyang mga katrabaho. At hindi malayong mahulog ang loob niya sa isang tao. Sa mga taong nagloloko, ito ang perpektong lugar sa pagloloko. Marami ka kasing may dadahilan sa asawa mo. Yung iba sasabihin may importanteng meeting sa kliyente, yun pala makikipagkita lang sa iba. O kaya pwede ding idahilan na may out-of-town conference. Hindi siya pagdududahan kasi laging sa trabaho ang sinasabi. Pangatlo, sa mga bar at club. Maraming single ang nagpupunta sa ganitong lugar kaya marami kang pagpipilian. At kahit nga may mga asawa na sasabihin pa rin ng iba na single sila kaya hindi malayong makapambiktima. Pang-apat, sa mga paglalakbay at sa bakasyon. Maraming mga tao ang naniniwala na ang paglalakbay at pagbabakasyon ay isang oportunidad upang magsaya at libangin ang sarili. At dito rin malaki ang tsansa na makakilala ng mga taong magpapahanga sa iyo. At walang makakaalam sa kahit na ano pa ang gawin mo sa isang lugar na walang nakakakilala sa iyo. Kaya nga yung iba hindi natatakot magloko dahil wala namang makakahuli sa kanila lalo pa at naiwan ang pamilya. Panglima, sa mga pagdiriwang. May iba na ginagawa itong dahilan upang makapagloko kung saan dito madali silang makakilala ng taong kapareho nila ng gusto at hilig. Kaya kung ang partner mo mahilig dumalo sa mga pagdiriwang, huwag kang kampante na wala siyang ginagawang mali doon. Pang-anim, sa bahay ng kaibigan. Siguro wala kang pagdududa sa tuwing magpapaalam sa iyo ang partner mo sa tuwing pupunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Subalit huwag kang pagkakasiguro dahil may mga taong sinasabi lang na sa kaibigan ang punta subalit sa kalaguyo niya pala at pinagtatakpan ito ng kaibigan niya. Kaya nga dapat mong kilalanin kung anong klaseng kaibigan mayroon ang partner mo. Yung nagsasabi ba ng totoo o kasabwat ng partner mo sa paggawa ng kalokohan. Pang-pito, pribado at pampublikong sasakyan. Minsan sa isang pampublikong sasakyan kung saan hindi na mabilang ang mga taong iyong makakasalamuha kadalasan nangyayari ang pagloloko. May iba kasi na nagpi-flirt sa kahit na sinong magugustuhan niya nang walang kamalay-malay ang partner niya. Ganoon din sa mga pribadong sasakyan kung saan may nakikiangkas, kaya nagkakaroon silang dalawa ng time na makapagsolo at magkahulugan ng loob. Pangwalo, sa harapan mo mismo. Hindi sa pananakot subalit nangyayari talaga ang pagloloko ng isang tao kahit saan. Kahit nasa harapan mo pa magagawa niya iyon sa iyo sa pamamagitan ng pag-chat o pagti-text. Wala ka kasing kamalay-malay na habang busy ka sa pagkausap sa partner mo. Ngunit siya busy din siya sa kakakommunicate sa kinalolokohan niya sa pamamagitan ng pagti-text o pag-chat.